Guys, nandito tayo ngayon sa White Plains at ayan oh, sarado na. Itong area na to. Ayan. Sarado na mismo. Hindi na makakadaan dito. Ayan oh, dalawang doon na sila dumadaan papuntang Robinson. Yan. Pero itong area na to ay ano na po, sarado na po mismo dito. Hindi ka na mismo dito makakadaan. Yan ang ating latest update natin dito. Ito na, para labanan ng korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. I-comment nyo na below. Nagkaisa na po, no, ang Iglesia ni Cristo. Pakita natin ang sitwasyon dito. Yan, dire-diretso, sarado na mismo yung pinaka-area hanggang doon sa may pinaka-EDSA na. Ano mangyayari? Ayan. Pakita natin yung sitwasyon doon sa may pinaka-EDSA. Pero dito, umaga pa lang, alas 6 ay sarado na po mismo ang White Plains. Bali dito isang lane yung mga subdivision ng mga nakatira dito. Yan, pwede pa din sila dito dumaan. Ito na yung sitwasyon dito. Ang dami na guys, mga libo-libong ng tao na po nagtitipon-tipon po doon. Ito na yung sitwasyon. Nilakad na lang po namin dahil hindi na po kami makapunta doon sa may pinakadulo. Kasi sarado na po talaga guys. Talagang ayan o. Dami mga pulis oh. Dami oh. Ayan, mga truck na mga pulis na po mga dumating ngayon. Nabulaga ang mga pulis. Nabulaga sila. Ayan oh, mga boss na malalaki oh. Baka natin, pakita natin. Hello sir, shoutout po. Yan na. Grabe, dami oh. Talagang ano. Ito na yung mga media. Hello ma'am, good morning. Grabe, dalawang hilera na oh. Talagang ano nabigla ang EDSA ngayon ay sarado na ang EDSA. Good morning po. Ayan oh, ating mga ating sitwasyon nito. Good morning sir. Morning. Grabe, dami oh. Talagang pating gitna na talaga. Ito talagang pagkakaisa para labanan ng ang korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Na natin yung sitwasyon. Ayan. Good morning. Okay, dire-diretso tayo. Pakita natin yung sitwasyon dito. Nangyayari ngayon dito sa may EDSA. Grabe talaga no. Sobrang lala na po kasi ng korupsyon na nangyayari. Kaya eto na. Abangan na lang natin kung ilang araw kaya sila dito guys. At anong masabi po ninyo? Na eto na po ang grupo ng religion ng Iglesia ni Cristo nandito na ngayon. Dahil sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Dapat na talaga matuldukan. At syempre yung ginagawa mismo kay
Senator Marcoleta, no? No, sarado na rin banda dun, no? Ayan guys, oh. Ang haba mula doon sa may pinakadulo hanggang dito ay di na talaga makakadaan. Umulan, nabasa yung paano natin, sapatos. Tuloy-tuloy yung ulan, pero hindi na patinag ang Iglesia ni Cristo sa ulan. Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, may mga tent na po sila dito. Oh. Ayan, kita natin yung sitwasyon. Ang dami, oh. Sila sir, oh. Ito yung sitwasyon dito. Talagang punong-puno na talaga, oh. Ang dami. Talagang napuno na po mismo itong White Plains. Doon, ang dami na rin papakita ko sa inyong mga tao doon. Sa may EDSA. Ito, dumating yung isang truck ng mga kapulisan. Ito sila, dito. Ay, shit. Lumakas lang yung ulan. Pakita natin yung sitwasyon. Ito, yung Camp Crame, ito sarado yan, oh. Sarado mismo yung Camp Crame. Ito yung mga kapulisan natin dito. Ito na guys. Mula dito, talagang sarado na po talaga, hindi na po talaga makakadaan dito sa White Plains. Yan ang sitwasyon dyan. Ayan, mga grupo-grupo yan sila, oh. Oh, good morning po. Good morning. Ito na, yung isang truck ng pulis natin. Dami, oh. Isang truck ng mga kapulisan natin, naka-ready na dyan. Oh, shit. Okay. Yung truck na kapulisan yan. Dito sa area na to, mayroon na po palang sarado na rin, no? Hindi ka na po talaga makakadaan dito sa area na to. Hanggang doon sa may EDSA. Papunta na po sa may Robinson, sarado na rin po, no? Sarado na yung lugar. Ayan. Dami, oh. Grabe. Nandito na rin yung mga malalaking media. Ayun, nagtatayo na sila ng mga tendo sa gilid sila, sir, oh. Ayan, oh. Okay, ang dami. Talagang puno na talagang EDSA ngayon. Sinsarado na. Eto na. Wala na makadaan ngayon, oh. Gando sa may pinakadulo. Dito sa area na ito, dami ng tao. Yan, oh. Punta natin yung pinaka ng EDSA sitwasyon. Okay, magtatayo ng tent doon. Ang pinaka EDSA. Grabe, oh. Ayan. Ayan, like and comment and share. Grabe, ang dami ng tao dito. Punong-puno na talaga. Dito sa area na to. Ang dami ng tao. Sinabayan pa ng ulan. Ipon-tipon na. Ito, dito sa area na to, Senator Marcoleta nagsasalita. Senator Marcoleta. Mabul natin. Ayan na. Senator, nagsasalita. Natin. Senator Marcoleta, nagsasalita na po, guys.
Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program Ito na. dahil po hirap talagang magtulong, maglantad, tumukoy, lalo-lalo pa yung mga mastermind na kawalang nangyayari nito. Meron po ng usa. Kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila sapagkat manganganib ang kanilang buhay pati ng kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay yung mag-asawang Biskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isosolin ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayon po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon, ay hindi nila pinapayagan ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganoon makaiwas sa tunay na tinutumbok
ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganun ay saglaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na ang nakararaan, nag-submit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito?